Paano ba makalapit sa Malasakit Center? Mga kabayan, huwag niyong lakpasan ang bidyong ito. Malaking tulong ito sa iyo. Kung di mo pa alam, halika't panoorin mo ang bidyong ito. Anong klaseng tulong po ang dapat asahan sa Malasakit Center? Financial assistance po ba ito? Gaano kalaki? Sa hospital bills lang po ba ito? Or pwede rin ba sa gamot? Ano po bang mga services ang makukuha? Okay, so sa mga sakit centers natin, so kami po sa DOH through the MAIFE program, nakaka-provide po kami ng assistance sa pagbayad po ng hospital bills. Meron din po tayong tulong sa pagbili ng mga gamot, medisina, sa mga laboratory and diagnostic procedures, surgical procedures, and other medical devices. So sa DSWD naman po, na-mention po kanina ni Senator Bongo, meron po silang tinatawag na AICS or yung Assistance in Crisis Situation. So nagbibigay po ang DSWD ng food assistance, yung transportation assistance sa mga yung kinakailangan po ng pamasahe na nanggagaling pa sa malayong lugar. At in the event naman po na pag namatay yung pasyente, meron din po silang burial assistance. Si PCSO naman po, meron din po silang medical assistance program. At ang PhilHealth, yun yung mga standard health packages na in-offer nila. Lahat po ba pwedeng lumapit sa Malasakit Center? Kunwari, basta, whether, okay, ang government or public hospitals naman, hindi naman to lahat charity. May private patients din. Kahit sino po ba, basta admitted or pasyente doon sa ospital na may Malasakit Center ay ma-accommodate po. Kasi kagaya sabi kanina ni Senator Bongo, pera yan ng taong bayan. Parang mga nagbabayad ng taxes. Minsan, di ba, laging iniisip, laging sinasabi kasi, kailangan indigent ka. At some point, di ba, Director Jordy, pag grabe na yung sakit mo, kahit may kaya ka, masasaid at masasaid ka rin. Pwede bang lumapit sa Malasakit Centers din po? Yes, pwede na yun, Cheryl, no? Pinalawak na po namin ang coverage ng MAIFE program and assistance sa Malasakit Center. So, nabanggit mo nga yung indigent patient, kasi yung mga indigent natin are those na yung no means of income or kung meron man ay hindi sapat para tustusan ang mga pang-araw-araw nila na pangangailangan. Qualified na po ngayon ang financially incapacitated patients. And ano bang ibig sabihin natin pag financially incapacitated? So sila po ang ating mga pasyente na hindi man indigent, hindi man classified na indigent, pero pag nagkaroon po sila ng tinatawag natin na catastrophic illness or yung sakit na malubhang sakit na kinakailangan ng prolonged hospitalization and yung or yung treatment ng paggagamot na mas matagal, nawawalan sila ng kakayahan upang matustusan yung gastos nila, hindi lang sa medical, pati na din yung pang-araw-araw. So, in that situation, maging financially incapacitated ka. So, covered ka na din po na makakapag-avail ng assistance. Okay, that's good to know. Pero again, pag nasa private hospitals, walang Malasakit Center. So, pwede bang nasa ibang hospital sila, tapos hihingi sila ng tulong sa kung saan may Malasakit Center or sa bagay, no, Director Jody, depende yan kung nagtumatanggap yung private hospitals ng kunwari mga guarantee letters kasi hindi naman lahat ganun, ano po? Yes po. May way naman din po na tutulungan natin yung mga nasa private hospitals, yung mga may memorandum of agreement po tayo, yung DOH hospital sa kanila, through yung MAIFE program po. Ano po yun, ma'am? Yung medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Okay. Siguro tatanungin nyo na lamang po yan, mga kapatid, kung kayo nasa private hospitals. Kasi bawat hospital naman, public, private, may charity, ano naman yan, may social services sila, Yes. di ba, na section. And doon po, magpa-guide po kayo. Wala mang Malasakit Center doon. Pero I'm sure they'll be able to guide you kung saang ahensya po tayo ng pamahalaan maaari pong makahingi ng tulong.